Walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Visayas. Good morning, Eastern Visayas. August 14, 2026. Happy birthday sa mga nagsa-celebrate sa nila mga kaadlawan niya ng adlaw. Happy birthday. Oras natin mga kasangkayan. It's 8:04 in this morning. Namamati ka mo yan nasin ng programa Good Morning Eastern Visayas. It's Friday. It's a weekend. Mga kasangkayan, nanani mo plano yan ang weekend? Mag-outing ba ka mo? Or ma-eskwela sa mo master or doctorate? Manlalaba or manlilimpya? Or we'll just have Netflix and chill? Whatever you are planning this weekend, sangkay, go ahead, your weekend, your rules. Good morning sa natong mga minayuyo, mga mamarati sa bugos nga hariyon 8. Sa natong mga listeners sa mga radyo kung diin naka-air ng programa. Magandang morning luwal sa natong mga subscribers sa mobile application. Pati niluwad sa natong mga Facebook live viewers all over the world. Maayong buntag kaninyong tanan. Beno, sa ngaran sa namon na acting station manager didi sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, Hinaro Navilon. Ako ni makakaupod, JM Sumino. Sining nga programang Good Morning Eastern Visayas. Naupod naton na didi sa Master Control si Engineer Raizano Barandino. Nga naada na ba si Engineer Joaquin Macasling. Mga kasangkayan, updi kami niyo pagpadangat sa mga balita nga ni promosyon
nga nakalap sa nato na mga kabakyang didisi nga programa sa nakalabay nga 24 oras dinhi sa aton rehiyon, Rehiyon 8. Just wanna say good morning sa natong mga kausa didi sa programa. Unahon ko na. Sino na naton didi kaupod? Aha. Radyo Pilipinas Borongan, Dayan Camplon, magandang morning. Yan dida sa Radyo Pilipinas Sogod, Roel Bugnos, good morning. Makakaupod natin liwat Nurumingan, ang PIA Leyte, si Steffi Libarios, yan from VSU DYDC FM Baybay, Glody Gayunda. Sa mga station managers luwat sa nato na mga partners at ang mga ikasi PCOs, magandang morning dida sa iyong tanan. Ayun, di rin na kita magdugay-dugay pa, biyahe kita sa na pagkumusta nga na pag-araw sa nila mga pasiuna nga impormasyon. Good morning, una anay si Ruel Bugnos from DYSL Sogod. Mopeng aga, Ruel. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jem, good morning. Maing buntag no sa atong mga suking tigbaminaw. Good morning po da ni Station Manager Hinaron Navilon. Good morning. Likewise ni Miss Dayan Camplon diha sa Radyo Pilipinas Borongan. Good morning. Oo, nagkita kami ni Ate Daisy last na ba tong adlaw nga ni? Sa ba to? Wednesday? Wednesday. Dito kami sa kini press call nga fellowship dinner, no. So for the first time, no, nakita ko na si Ate Daisy in the flesh. Good morning. Good morning lahat kan SM Ruth Rivera Abunda, kang Steffi Libarios diha from the Philippine Information Agency. Good morning. Nakita po na si Regional Head sa Rayan Arinto, si Ma'am Sol Alarcon dito, no, sa atong gitambungan po nga fellowship dinner. Okay, so para sa panahon dire sa atong nahimutangan sa sulod, no, sa SLSU main campus sa lungsod sa Sogod, medyo nagadang adlaw, no, pero medyo cloudy ang atong panahon, no. And ngani base pa pod sa panahon app sa Pag-asa, ang atong temperature for today is 28 degrees Celsius. So partly cloudy ang atong panahon karon mga kigsuna, no, pero mula gina di lang ta magkumpiyansa pod kay mga around 10 in the morning lauma na ang medyo mainit-init na sad nga panahon, no. Ang atong highest temperature for today is 32 degrees Celsius. So bisa pa man og 32 ron, base po lagi ning atong heat index og medyo taas-taas pod, no, labi na kay init man, amping lang ta sa kanunay. Kabahin sa kuryente, pirmita diri ron nga naka-eksperyensya o kining manual load dropping sa NGCP kay medyo nipis lagi ang atong supply, no, sa Visayas grid. Pero ato na lang pong ipasalamat kay di man pod ingon nga halos kita junta na, no, ang kadito na kasi nati og power kining manual load dropping mawad-an og kuryente kay per kuan raman feeder raman, select feeders raman pod, and for 1 hour raman pod, no, ang kining pagkapalong sa kuryente. Sa ato na laman ang sabton kay ngani kagahapon, no, ang atong power situation outlook, ang operating margin ra kay nara sa 109 megawatts. Kay ang peak demand, no, is 2,300 and ang available generating capacity is around 2,400. So gamay ra jud ang ligas, no, and hopefully lagi atong padayong panawagan sa NGCP sa atong mahingtungdang ahensya sa gobyerno nga kanaunta masulbad na po, no, as well as in Mindanao medyo nipis pod ang supply, no, kay aron nga di na ta apektuhan o maperwisyo ning ining pagkapawong sa kuryente mga kaigsunan.
Kay lag kining kuryente ro no along with internet and water bro basic human right man siguro ni oy kay di naman jud ta mabuhi og way kuryente halos no. Kini ra bang tarong internet nga ni di na pud ta luglisod na tag panginabuhi og way internet pod. Atong tubig ang atong Sugod Water District so far medyo ang atong supply na apoy panahon lagi nga mohinay pero naaraman pod no mo balik ra man pod. So mo na reminding lang pod sa atong mga kining member consumers so katong na mga obligasyon na bayad na lang mo no sa inyong mga obligasyon sa kining pagbayad sa inyong monthly bills and as well as sa Soleco pod no. So update lang tadi ay sa probinsya sa Southern Leyte kay nagpahigayon og rice distribution no ang atong provincial government pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Malitbog kagahapong adlaw around 42,000 kilos of rice ang gipangapod-apod sa anaa sa 4,000 ka mga benepisyaryo. So naay murag tag 10 kilos mambaga no kada usa. So dako na kay nigtabang ni ilabi na sa atong padayong na sinati karon nga pagkalisod no kataas sa presyo sa produktong petrolyo which is affecting everything else no nga ato nga mapalit. So naa sa lungsod sa Malitbog again 4,000 beneficiaries sa sidya. Kini nga maong pag-apod-apod og bugas this is maintained no sa national government pinaagi sa local government support fund no nga naghatag og tabang sa tunga mga indigent families sa probinsya sa Southern Leyte. Okay, so padayon po ang atong measles rubella supplemental immunization activity across municipalities sa atong probinsya. Ngani kada adlaw na ay updates nga ipanghatag ang atong mga respective primary care facilities sa status and updates no sa Tomas Upos in particular. Medyo dagan-dagan pa ang angayang mabakunahan no. So that's why we encourage every parent nga naakaronda bisag na anak na bakunahan ang inyong anak ni ining nga bakuna pabakuna mo balik kay kinilaging mga sakita kining tipla sa rubella no. This is vaccine preventable so di pa jud ingon nga klaro ang tambal ni ini. So paglikay gyud ang atong best nga depensa batok ni ini nga maong sakit aron nga magpabilin pong himsog ng atong mga anak and labi na no kay maapektuhan gyud na ang ilang pagdako kung compromise ng ilang panglawas. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko alas 8:13 na sa kabuntagon. Ug para usab sa mga balita nga nahipo sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong abuta. Pagbansay kamahin sa Events Management Services itanyag na sa lungsod sa Hinunangan. Libre nga tilapia fingerlings gipangapod-apod sa mga mananagat sa Dakmayan sa Masin. Duha ka mga ospital sa Southern Leyte partner sa PCA sa paghatag og medical assistance sa mga coconut farmers. Og kapin sa 4,000 ka mga pamilya sa lungsod sa Malitbog na kadawat og bugas gikan sa PSWDO og LGSF Fargo. Ang dugang detalye na makigsunan atangis sa second half ning ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. All right. Thank you so much, Roel Bognos from DYSL So Good. Nga naman kita mag-araw sa niya pa sa may promosyon, nga update. Radyo Pilipinas Borongan, Diane Camplon, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daming salamat Sir JM Sumino. Thank you so much nga na good morning Ma'am Steffi Libarios and Sir Ruel Bugnos. Ato na mga kaupod. Nga syempre ito na mga nakantabay dito niratag sa tagsa nga panimalay mo upay nga aga. Nganan mga panalagsanghay, mga kakasiling gihapon ito na ato na live streaming good morning. Ang aran ito bugos nga person na DYS, Amon Station Manager at Ruth Abunda. Chief Texter Joy Policarpio, Amon Administrator Buboy nga nanako na partner, Lydia Master Control, Engineer Ray Victor de Dios. At din kamplo nito ni magkakabakyang particular naman mga balita, impormasyon at ikang ito na probinsya Eastern Samar. DYS sa Borongan. Ayan.
Yan, update kita pag panahon. Good morning ay ito na ating mga news contributors, ano? Ato na partner, production team, Ate Pen Pumida, Ate Sok, Brianda, Ate Daisy Lolosa Belazar. Ito na current heat index, ito ng Boronga na City Eastern Samar is around 40 degrees Celsius. With an air temperature of 32 degrees to 33 degrees Celsius and the relative humidity of about 67%. So forecast reminders, ito na feels like temperature in Mahabubo around 37 degrees Celsius by 6 p.m. and 35 degrees Celsius sa pag-abot hiton 7 p.m. And mga precautionary measures mula gihapon ato na sundon, stay hydrated nga limitaran ito na physical activities or heavy physical activities outdoors durante hiton peak warm hours. Pwede gihapon ka mo mag-check hiton official regional updates ipinaagi hiton DOST Pag-asa. Yan, so far mo pa man ito nato na panahon din hiton syudad hit Borongan. I guess palibot bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Happy fiesta na la nga ito na mga bungtong nga nagsa-celebrate ito ni era patron niya na. Hindi di halalawigan, happy fiesta kundi ak nagsasala Vesper Day na ganyan to na bungtot Dolores ngan may dulong hama abot naman nga weekend. Enjoy ngan arbol ko kay mapaso ito na panahon. Okay la igbiyahe aton mga motorista, keep safe gihapon aton pagbiyahe. Para tayo kuryente, pag taga-kuryente update from the Eastern Summer Electric Cooperative, may ada nga diya. Scheduled power interruption diyan hiton August 15, Saturday sangkay alas 8 aga nga daka alas 5 hiton kalupa. Affected areas an Kinapundan Substation, Barangay 13, Salcedo, Mercedes, ngan Giwan. Kaya doon sa Melcoin magbubuhat in rehabilitation of dilapidated C1 structure at crossing Barangay Balud, Salcedo. Ngan replacement of damaged pin insulator. Ngan sugod man vegetation line clearing gihapon. So permanente pa hinumdum ito ni sa Melco ini nga trabaho na pwede matapos hin temprano. Nga na po pwede may balik iton kuryente anticipate iton iya nakaschedule nga oras. Salit para maiwasan itong disgrasya sangkay itratong permi may ada kuryente iton aton mga linya. Nga nakakulop bayin ka mo na hipausa ko na may ada pag paranghan na kuryente. Particular iton Balaghinga Substation around 6 to 7 p.m. ito na Feather 41 or parts of Kinapundan, Hiporlos, and Balanghiga. Kay dara ito na red alert status nga din-declare ito na NGCP ang isa Melco inag-implementar na load dropping scheme. Kakulupin isang kay August 13. Sugad man around 7 to 8 p.m. ang Borongan Substation or Feather B, Barangay Kamada, may dulong Balangkayan ng Lirante. Then 8 to 9 p.m. anto na Tafta Substation, Feather 31, Radto na Buntuhan na Tafta and Sulat. Yan ang parte pagtagatupig so far. Okay pa man ito na awas ito na ato na gripo. Nga di ato ni stasyon, Barangay Alang-Alang, City of Borongan. Ganyan ang adlaw ang pagbubuhatan ito orientation seminar adton BWD para may baruan ma-refresh han mga katungod nga na responsibilidad han konsesyonaryo para tinaman water service connection. So ginabubuhat or pagbubuhatan yan ang alas 9 hiton aga para ito na first batch. Opisina ito na Borongan Water District nga naniya naman hiton alas 2 ito na kulupan second batch. So ginaghataan nga tanan nga naka-schedule nga concessioners nga umatinder hindi naman nga nasabing orientation seminar.
Yan, a peace and order situation, generally peaceful nga dito na City Boronga na bugus ng probinsya hito ni Eastern Samar. Oras nga 21 minutos na nakalabay, alas 8, ado naman ito natin mga lari uluhan, nahikayhan DYES team. Inflation rate han Eastern Samar umabot ha 8.2% han Hulyo. Pagkaon ngan kuryente, pagmunang nagduso han na paghataas. Ngan mga agrarian reform beneficiaries sa Sana Policarpo ginhag-id base magin agri-entrepreneurs nga nakumusag anagkita. Inagadtong detalye niyan pagbalik phase 2 ha aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat yan Kamplon sa niimo mga pasiyo nga impormasyon. Oras naton mga kasangkayan is 8:21 in the morning. Nga na biyahe kita ngadto sa PIA Leyte. Good morning Steffi Libarias. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga ha ato na tanan. Good morning Sir JM, Sir Ruel, and Miss Diane. And good morning gihapon na aton mga mamarating and online viewers sa social media. Para aton weather update, no, early in the morning pala, ininaabat na nato ng kapingitang paso ni Haring Adlaw. So as of this morning, as of this time, 8:22 AM, aada na ha 29 degrees Celsius sa naton temperatura. Para ha aton power update, may ada schedule of power interruption ng Leyeco 2, yan ang adlaw August 14 from 6 a.m. to 4 p.m., 10 hours. Affected area ang port of Feeder 4, particularly from Barangay 1998 to Barangay 100 San Roque to Sanitary Landfill. Ang rason ng power interruption in magkakamay adahin conversion of primary line from single phase to 3-phase at Barangay 1998 to Barangay 100 San Roque, Tacloban City. Nang para haato no water update, so far waray man nakaschedule hin water interruption, pero there are times ngon na hinayan awas sa atong tubig didi ha Tacloban City. Pero danay naman kumusog ang awas. So sanglit permila kita magamdam, magsalo din tubig in case of emergency. Para naman yan nga aga, adin nato nahikay nga mga balita. DILG Secretary Rimulya ginpangunahan ng distribusyon han emergency response motorcycles ha mga kapulisan Hariyon Otso. Uplift Assistance Program han DSWD nakadangat na ha mga bungto han probinsya han Leyte. Inflation rate han Tacloban City ngan Riyon Otso umubos sa bulan han Hulyo. Detalye hini nga mga balita nurunian ha aton second half. Back to you Sir JM. Good morning, Eastern Visayas. Alright, ang mga kasangkayan, ang mga balita nga ipapadangat niyan sa VSU, DYDC-FM, bye-bye. Adi, VSU, UHS, DOH, Region 8, magpahigayon og libreng cervical cancer screening. Yan, napulo ka bagong AR technicians magpaligoon sa livestock services sa Eastern Visayas. Yan, bay naman didi sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, adyan update naton. Biyernes nga adlaw, August 14, 2026. Ang atong temperature didi particular sa Kalbayog and the whole Samar, 30 degrees Celsius. Pero kay may daman humidity ng 75%, it feels like 37 degrees Celsius. Mapasok kaayo. May ada 13% chance sa pag-uran. Yan ang aga, yan ang adlaw. Waray dampog pero niya na gabi. It will be a cloudy evening. Ginpapay na duman na naton mga kasangkayan na mag-rehydrate tungod san kapaso. Magbalon permi pananggaasan adlaw, payong or cup. And kung maiwasan, diri maginawasan balay para maiwasan ang heat stroke. Sa atong mga taga
peace and order, Calbayog is generally peaceful. May adala mga nahitabo nga buy-bust operation kagabi ida sa barangay Anislag. Nga nagpapadayon gihapon ang police visibility and school visitation. Wait lang. Alright. Oras natin mga kasangkayan. It's 8:26. Sa natin mga pagtaga-kuryente. Feeling ko bugusin nga region nga nagkakamay daging tatawag ng manual load dropping. Kaya tungod didi sa Calbayog sa feeder 22. Nagkamayda power interruption kakulup 6 to 7 p.m. Sa feeder 20 ang daliwat same feeder 7 to 8 p.m. nga brownout and feeder 11 sa alas 8 sa gabi. Tungod ini kay ang NGCP nagbamando nga mag-implement sa manual load dropping sa kakulop nga adlaw. So far, yan ang adlaw waray man sara nagpagawa sa abiso regarding sa brownout. So lalauman na magpapadayon ng supply sa kuryente sa bugus nga probinsya. Sa pagtagal tubig, waray gihapon sara nagpagawa sa abiso. Pero kagabi waray umabot nga tubig didi sa barangay Dagum. So manual maupay nalaka may gihapon na naaalugan nga deep well. Siguro epekto itong tungod kay gamit ang tubig kay magpapatron dito sa barangay Dagum. Anyway, tungod kay waray man abiso, asahan na magpapadayon ng supplies ng tubig didi sa Calbayog City. Sa oras na 8:28, diyan naton mga headline Lara Iluhan nga nakalap sa bugus nga puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Mga aspirante para sa Mishadang 2026 inatubang sa pre-pageant screening. Uplift second batch payout sa Calbayog nagpapadayon sa Tinambakan District. Yan mga medical technologists sa Samar gintirok para pakusgo ng laboratory services ng disease surveillance. Mga kasangkayan, padayon ka muna mamati diri sa iyo paboritong tarmadan. Good morning Eastern Visayas. Niyan sa second half of this program, ipapadangat sa iyo ang mga detalye sa mga balitang at impormasyon. So stay tuned. Mabalik kami kaumanlasan pipira nga pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Anak! Bakit bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha?
Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras naton mga kasangkayan, 8:31 in the very morning of this Friday episode sa naton programa. Good morning Eastern Visayas. Mopay nga sa naton mga Facebook Live viewers all over the world. Adi kita balik na sa naton pagpadayon sa nga programa. At this time mga kasangkayan, igpapadangat sa naton mga kabakyang ang detalye, informasyon nga nakalap sa namon bugos nga puwersa. Magtikang kita dida sa DYSL Sugod. Ruel Bugnos, pasok. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maayong buntag sa Makosapa. Good morning, Eastern Visayas. Para sa itong mga balita, agigan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Pagbansay kabahin sa Events Management Services, itanyag na sa lungsod sa Hinunangan. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Itanyag sa mga residente sa Hinunangan Southern Leyte ang oportunidad nga makasalmot sa pagbansay sa Events Management Services NC3 ubos sa Enterprise-Based Education and Training kun EBIT program. Sa pagigtambay ayon sa TESDA, ang programa adunay 25 ka slots ug mulungtad og 188 ka oras. Tumong niini nga mahatagan ang mga partisipante og hands-on nga kasinatian og kaybawo nga nahiuyon sa industry standards sa events management. Makadawat ang mga makakompleto sa pagbansay og national certificate kun NC3 nga giila sa lokal ug gawas sa nasod. Lakip sa potensyal nga career opportunities ang pagtrabaho sa event agencies, hotel ug resorts, weddings ug corporate events ug tourism industry. Aron mahimong kwalipikado, kinahanglan ang aplikante adunay PSA Birth Certificate, Senior High School Diploma o Form 138 o A Certificate, 5 ka 1x1 o 5 ka passport size nga ID pictures, Certificate of Indigency o kinahanglan 18 anyos pataas. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Para siya nga sumatay kay Hana DYES, inflation rate ha Eastern Samar umabot ha 8.2% han Hulyo. Pagkaon ngan kuryente pangmuna nga nagbuso han paghataas. Ang detalimatikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Umabot ha 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar han Hulyo 2026, tikang 5.8% han Hunyo, sumalaha datos sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ha press conference sa Agosto 13, iginhayag ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco nga masitaas luwat ini kumpara ha 0.4% ng inflation rate nga nahitala ha probinsya han Hulyo 2025. Pinakadagan kontribusyon han food and non-alcoholic beverages nga may inflation nga 9.2% nga naghatag hin 55.7% nga bahin ha kabugusan nga inflation. Ha mga produkto hini nga grupo nangunan isda nga niba pa nga seafood ha 28.1%, sinundan han bugas sa 15.2%, nga utanon tubers nga niba pa ha 6.1%. Dako liwat ang epekto an housing, water, electricity, gas and other fuels nga may inflation nga 8%. Ha ilarom hini ang kuryente
umabot sa 21.6%, samtang ang LPG o liquefied petroleum gas 19.3%. Samtang sumagka 18.3% ang inflation, ang restaurants and accommodation services tikang 18% han Hunyo. Halimang commodity nga may pinakadako nga kontribusyon sa inflation han Hulyo nanguna ang bugas. Ginsundan ang iba nga pelagic fish, shell o nut charcoal, kuryente, ngan restaurants, cafes nga di pa nga kapareho nga serbisyo. Para ha bottom 30% income households, sumagkaliwat ha 11% ang inflation na Eastern Samar, tikang 7.2% han Hunyo, ngan 1.8% han Hulyo 2025. Ginsaysay ni John Felix Sabalbarino, han Department of Agriculture Provincial Office, ngan paghataasan presyon isda ngan seafood, may kalabutan haguti nga dakop han mga parapangisda, tungod han maraot nga panahon, patinan pagmahalhan diesel ngan iba pa nga inputs. Ang paghataasan presyon o tanon ngan tubers, iyagin konektar hamasitaas nga demand ngan guti nga supply tungod han delivery. Ha cereals naman, nakaapektuan kawara harvest nga nagresultan pagsari kay imported nga bugas. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga nagkukoordinar ang OPAS nga Department of Agriculture ha paghatag hin mga intervention na probinsya. Upod ang pag-aghat sa mga pamilya nga magbalik ha backyard gardening, pinaagyan paghatag hin vegetable seeds base maibanan at adlaw-adlaw nga gastuson. Habahin han kuryente, ginsaysay ni Miss Ayesa Grace Abing, Chief Corporate and Planning Division ng Isamelco, nga haros piso ang igindugang ha power rate tikang naglabay nga bulan tungod ang paghataas ang generation rate. Ang pagmahal ang generation cost iyagin konektar ha paghataas ang presyo ang kuryente ha wholesale electricity spot market o WISM, labi na ha panahon nga nagkukulang ang supply ang kuryente. Ginsaysay luwat ni Abing nga gindefer anay ang line loss and congestion charge nga nagkakantidad hin 54 million pesos. Kung iginkadto ini ha kasamtangan nga rate, mahimuon ta umabot ha 19 pesos kada kilowatt hour ang power rate, pero tungod han deferment, nahimo ini nga mas ubos. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto, han Consumer Welfare Division, nga padayon han adlaw-adlaw nga price monitoring han mga produkto nga sakupan DTI, subay han adjusted, suggested retail price o SRP. Hapag kaya na waray panira na obserbaran nga pagbaguhan presyo han prime commodities ngan construction materials. Hakatapusan ng press conference, nag-apilar hi Moscow ang mga establishmento nga padayon nga maghatag hinhusto ngan masasarigan nga impormasyon ngadto ha PSA. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Namang salamat, Ate Pen Pumida, Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Balita tikang PIA Eastern Visayas, DILG Secretary Rimulya gimpangunahan ng distribusyon ng emergency response motorcycles sa mga kapulisan ha Riyon 8. Ang detalye gahatag ni Sol Alarcon. Hahinga pang gobyerno nga maging madagpit ang pagresponde ang mga kapulisan, labi na mga tourist police sa bugos nga riyon, nga dito mga tawagan publiko. Nagdistribuer ang Department of the Interior and Local Government o DILG in 50 kabugos nga Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles ha Police Regional Office 8. Ginpangunahan mismo ni DILG Secretary John Vic Rimulya kaupo ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director han Police Regional Office 8 ang turnover han mga motorsiklo. Sumala ka Secretary Rimulya, Gobernador Pahiya gusto na niya magstabilisar han 911 pero han maging Secretary hiya nakita niya ang importansya salit iya iniginduso para usalangan numero ang tatawagan han publiko kung may emergency. Haya pakig-atubang ang mga lokal na opisyal ng mga kapulisan han Riyon 8 iya gindayaw itong mga kapulisan. Hulos na maraging karawat ang mga motorsiklo han mga opisyal ng kapulisan ay iba nga probinsya ng syudad o pwede mga gobernador nga mga tinaglawas tikang haunong mga probinsya ng duwang syudad ng Riyon. Dako naman ang pasalamat ni Leyte Governor Carlos Jericho Petilla nga usa nga anay gobernador anya na DILG Secretary mahitungod nga nasabot ini han panginahanglan ng mga LGUs kadungan han pagpabati anya hulos nga suporta. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Dalang salamat, Miss Sol. Eastern Visayas. Oras natin mga kasangkayan, it's 20 minutes before the hour of 9. Nga naadihan balita na nakalap sa VSC o DYDC FM
VSU, UHS, DOH Region 8 magpahigayon og libreng cervical cancer screening. Ang detalye kan Glody Gayunda. Magpahigayon ng University Health Service kung UHS sa Visayas State University kung VSU sa pakigtambayayong sa Department of Health Region 8 og libreng cervical cancer screening alang sa mga kwalipikadong babae sa komunidad sa universidad karong Agosto 19, 2026 sa CCE Building VSU Lower Campus. Gamiton sa screening ang HPV DNA test pinaagi sa self-collection diin ang partisipante mismo ang mokolekta sa specimen gamit ang gihatag nga collection kit og instruction. Dili kini pap smear busa dili na kinahanglan nga mohigda sa examination table samtang kolektahon ang specimen. Abli ang maong kalihukan alang sa female employees sa VSU, ATI ug PCC lakip ang mga kwalipikadong female dependents ilabi na sa mga babaeng 30 hangtod sa 65 anyos nga makatuman sa mga eligibility requirements. Dili kwalipikado alang sa maong serbisyo ang mga mabdos, adunay regla o spotting, nakapapap smear o VIA screening sulod sa miaging tulo ka tuig, nakaagi og TAH-BSO o walay kasinatian sa sexual contact. Gidapit ang mga babaeng sakop sa screening nga magparehistro daan tungod kay limitado lamang ang mga slots. Alang sa registration og duga nga impormasyon, mahimong kontakon ang University Health Service pinaagi sa UHS at vsu.edu.ph o 0943-043-0874. Ang maong inisyatiba nagtumong sa sayong pag-ila sa risgo sa cervical cancer og magpalambo sa kahibalo og access sa preventive health services sa VSU community. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Aha, that was Ray Bael. Sana VSU DYDC FM. Nga sa iba pa nga balita, mga aspirante para sa Miss Hadang 2026 inatubang sa pre-pageant screening. Ang detalye pamatian naton sa Nakon Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpailarom sa pre-pageant screening ang mga aspirante sa Miss Hadang 2026 sa Agosto 12 sa City Arts and Culture or Kako Gallery sa Cavite City. Ang screening ginpangunahan sa Kako para masara ang communication skills sa mga aspirante, pinaagi sa pagbaton sa mga pakiana sa mga panel, ngan matukib ang pangilalaan sa mga kandidata, agud masiguro nga inisara tinuod nga kalbayognon, ngan ginpaparayaw ang irabungto nga ginikanan. Naobserbaran sa mga organizer ang sagol ngan determinado nga mga kababayenan nga may ada gindadara nga kakaibang labaw sa ordinaryo nga istorya ngan motibasyon sa pag-angkon sa corona sa yana nga tuig. Ang Miss Hadang 2026 Coronation Night pagbubuhaton sa September 3, 2026 kundiinan magdadaog makakarawat 150,000 cash prize, 120,000 naman ang madadaogan sa Miss Hadang Tourism, 100,000 sa Miss Hadang Heritage ngan may daman luwat pahalipay nga cash prizes ang mga runners-up ngan ang mga consolation placers. Nagtikang sa tuig 2015 ang Miss Hadang ungay san ginpapamulat nga tinuig nga paisan-isan kada Setyembre ngan kaparti sa selebrasyon san Hadang Festival. Nagpahinumduman kako organizer nga ang makakadaog san corona di rila kung sino ang pinakamahusay kundi adton magiging leader ngan maghahatag inspirasyon mangunguna ngan magpapahitaas san bandera san Rico nga kultura ngan kadasig san mga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod. Libre nga tilapia fingerlings gipangapod-apod sa mga mananagat sa dakbayan sa Masin. Aniya si Dalia Bieraoret para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gihatagan og libre nga tilapia fingerlings ang 172 ka mga mananagat sa dakbayan sa Masin isip kabahin sa selebrasyon sa ka-26 nga cityhood anniversary sa syudad. Pinagi sa Office of the City Agriculturist, matag benepisyaryo nakadawat og usa ka bag nga adunay usa ka gatos ka mga tilapia fingerlings nga gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR sa Babatngon, Leyte. Sa kinatibukan, anaa sa 17,200 ka mga tilapia fingerlings ang naapod-apod ngadto sa mga benepisyaryo. Sa wala pang distribusyon, gipahigayon ang oryentasyon kabahin sa husto nga pag-atiman ug pagpadako sa tilapia, laki pang husto nga pagdala, pagpakaon ug pag-atiman ug pagdumala sa mga fingerlings. Tumong sa programa nga makahatag og dugang nga kapanguhaan sa mga fisher folk,
aron mapalambo ang ilang panginabuhian ug madugangan ang ilang kapasidad sa aquaculture production. Gidasig usab ang mga benepisyaryo nga produktibong gamiton ang mga kapanguhaan ug mapalambo ang malungtaron nga tinubdan sa kita alang sa ilang pamilya. Balita gikan sa Dakbayan sa Masin. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:45 na sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Karabuangan nga suma tanay kay Hanad UIS sa mga agrarian reform beneficiaries sa Sana Policarpo ginhag-id base maging agri-entrepreneurs nga na kumusog ana kita. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalos sa Belazar. Radyo Pilipinas Report. Igin pa ilaro mapaghag-id na paghimohin mga produkto nga tikang halubi ang mga miyembro han Kahagwayan Integrated Agrarian Reform Farmers Association Incorporated kun SHARFI ha Barangay Kahagwayan, Bungtuan San Policarpo, Eastern Samar hagin dumara nga duha ka adlaw nga skills training on coconut-based products. Ano sabi nga inisyatibo ang ginbuligan han Department of Agrarian Reform nga Department of Trade and Industry pinaagi han Negosyo Center. Tuyuhan programa nga mapahitasan aton libel haton mga agrarian reform beneficiary tika nga tradisyonal nga pag-uma ngadto pagiging agri-entrepreneurs. Pinaagi ang pagtutuan mga resource person nga Ramis Dayla Dalosa nga Leo Del Clamor igin pa ang bit ha mga miyembro ang teknikal nga kabatid ha paghimuhan buko pie, buko tart ngan coconut macarons. Sumalahan pamunuan han DTI napaka-importante ang product diversification agud mapahitasan ang kalidad ngan presyo mga produkto ha uma madugangan ang kitan mga pamilya nga benepisyaryo ngan masiguro nga mapaparigon ang ira pangambuhian. Kasumpay hinigin pasalamatan han SHARFI aton suportahan darngan DTI pinaagi kan Miss Karen May Ortiz Moscosa Negosyo Center Technical Skills Specialist ha pagpilihan SHARFI nga maging benepisyaryo didahini nga capacity building program. Ang padayon nga sumpayan ng DTI ngandar inusa nga dako nga pitad agud mabuligan nga mapauswagan pangabuhian han higrayo nga komunidad ngan masiguro ang dero-diretso nga pag-orsa han mga lokal nga parag-uma ha Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, han detalye balita. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat tikang PIA Eastern Visayas, Uplift Assistance Program han DSWD nakadangat na ha mga bungto han probinsya han Leyte. Pamatian tan detalye kan Alet Reyes. Sunod-sunod na nga naipapadangat ang mga mulupyo makarinlaing nga munisipyo probinsyan Leyte ang ayuda nasyonal nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program pinaagi ang Department of Social Welfare and Development. Ha pinakauri nga payout na hiabot na ang uplift ng mga bungtuan Karigara, Kananga, nga Tabango kundi naihatag ang siyangan nga bulan na ayuda nga 3 mil nga poor nga near poor nga mga residente basing han Community-Based Monitoring System and Philippine Statistics Authority. Usahay merienda ang Barangay Sagkahan Karigara Leyte. Handa ko at pasalamat para hini nga ayuda ngan ginkikita nga dako nga bulig para niya 5 nga mga anak nga iya ginbubuhi. Ha CPMS nga ginbasihan ng PSA nga pagkategoryahan poor nga near poor amo ang poverty threshold nga 14,057 pesos ang probinsyahan Leyte. Buot ipasabot nga kung nanusa nga pamilya nga may ada por lo menos 5 nga mga miyembro in kinahanglan may ada income nga 14,000 pesos kada bulan agud makasustener. Kung ang pamilya yung ubo sa 14,000 pesos ang kita kada bulan, hindi ko konsidera nga pobre o poor, samtang ang nakakalabaw-labaw hin ko to 25% yung 14,000 pesos, hirain ada naman near poor nga kategorya. Base ang survey ng PSA, 29% han populasyon ng probinsyan Leyte, inaada ha kategorya nga poor nga near poor. Inhira mo itong puteraya na hini nga programa, kundi inhirain makakakarawat, hintag 2,000 pesos kada bulan, hasulod hin unom kabulan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton mga kasangkayan, it's 10 minutes before the hour of 9. Balita tikang sa VSU DYDC-FM na pulo kabagong air technicians magpaligoon sa livestock services sa Eastern Visayas. Ang detalye pamatian naton.
Napulo ka bagong artificial insemination kun AI technician sa Eastern Visayas, ang andam ng muhatag og serbisyo sa reproductive biotechnology, human nilang makumpleto ang batch 12 sa basic training course on AI and pregnancy diagnosis kun PD enlarged ruminants nga gipahigayon sa DA Philippine Carabao Center sa Visayas State University kun DAPCC at VSU. Formal nga gila ang napulo ka bagong AI technicians atol sa closing ceremony nga gipahigayon natong Agosto 10 ning kasamtangang tuig sa Coco Cabana Resort sa Kalubian, Leyte. Ang maong training itambungan sa mga partisipante gikan sa nagkadaayang probinsya sa Eastern Visayas, lagi pang Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar ug Eastern Samar. Pinaagi sa mga pagbansay na dugangan ang gidaghanon sa mga kwalipikadong AI technicians nga mahimumutabang sa mga mag-uuma og livestock racers sa rehiyon, pinaagi sa reproductive biotechnology services, ilabi na sa artificial insemination ug pregnancy diagnosis sa dagkong ruminants. Gilauman ng mga bagong AI technicians makatampo sa pagpalambo sa livestock production ug breeding services sa Eastern Visayas, pinaagi sa mas accessible ug epesyenteng reproductive biotechnology interventions alang sa mga livestock racers. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you so much, Glody Gayunda. Balita ditigang didi sa Samar. Uplift second batch payout sa Kalbayog nagpapadayon sa Tinambakan District. Ang detalye pamatian naton kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas, report. Nagpadayon ang ikaduhang batch san payout ilarom san uplift program para sa mga barangay sa Tinambakan District sa Calbayog City. Ginbuhat ang payout sa San Joaquin Covered Court ug Tinambakan Covered Court nga ginpangunahan sa City Social Welfare and Development Office. Kasugbong ang Department of Social Welfare and Development. Kaupod sa pagpatuman sa aktibidad ang City Mayor's Office, City Health Office, PNP Calbayog, City Population Commission, Philippine Statistics Authority ug mga opisyal san barangay. Samtang nakatalaan buhaton ani katulo nga adlaw san uplift payout para naman sa mga barangay tikang sa Calbayog District, partikular ang North Wing ug South Wing Unit ngan Magic 20 Unit. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Duha ka mga ospital sa probinsya sa Southern Leyte partner sa PCA sa paghatag og medical assistance sa mga coconut farmers. Ani nga si Jeve Kepes para sa report. Radyo Pilipinas, report. Makapahimulos na sa hospitalization and medical care assistance ang mga rehistradong mag-uma sa lubi o ilang kwalipikadong dependents ubos sa National Coconut Farmers Registry System kon NCFRS sa Philippine Coconut Authority kon PCA. Kini pinagi sa partnership sa Christ the Healer Hospital sa lungsod sa Sugod o ang Soy MPH o ang Provincial Hospital nga naa sa Dakbayan sa Maasin nga nagtuwong sa pagpalambot sa akses sa importanteng serbisyong panglawas alang sa mga coconut farming sector sa lalawigan sa Southern Leyte. Ang naso nga programa kabahin sa hospitalization and medical care assistance kung HMCA program o sa ka-component sa health and medical program ubo sa Coconut Farmers and Industry Development Plan subay sa Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Tulo ka serbisyo ang pwedeng ma-avail sa mga rehistrado nga mag-umas sa lubi sa Southern Leyte apin na ang hospital confinement bill coverage, din makadawat og coverage nga hangtod sa 40,000 pesos kada pasyente pinaagi sa i-issue sa PCA nga guarantee letter. Ikaduha mong outpatient care support adunay assistance nga hangtod sa 5,000 pesos alang sa mga tambal, laboratory examination ug uban pang outpatient medical consultations nga wala makover sa outpatient benefit package sa PhilHealth. Ikatulo ang post-confinement need support nga makadawat usab og hangtod 5,000 pesos alang sa tambal og follow-up care nga gikinahanglan aron mapadayon ang maayong pag-ayo human ma-discharge gikan sa ospital. Giklaro sa PCA Southern Leyte
nga gunad Enero hangtod Hulyo karong tuiga 2026 adunay 168 ka pasyente ang nakabenepisyo sa nasoy nga programa nga adunay kinatibuk-ang medical assistance nga nagkatilan og 3,468,880 pesos .23 centavos. Pinakadaghan sa mga beneficiary na record ni atong buwan sa Hunyo 2026 diniabot kini sa 43 ka mga pasyente nga nakadawat og kinatibuk-an nga medical assistance nga 1.1 million pesos. Ang pag-avail sa nasoy nga benepisyo limitado kausa matag 3 ka bulan kada pasyente. Mao kini ang gibutyag sa PCA. Samtang dugang pahayag sa PCA nga ilang nga dako nga pasalamat sa provincial government sa Southern Leyte, inguman sa administration sa Soy MPH o sa Christ the Healer Hospital tungod sa ilang panaghiusa o commitment sa paghatag og mas maayong serbisyo alang sa mga mag-uma o lubi sa lalawigan. Balita gikan sa buhatan sa PCA Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:56 na sa kabuntagon. Muna na kami sa pagpanamilit karong Biyernes edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Atong pasalamatan ang atong mga kauban diri sa Master Control, atong mga technician on board. Sila si Sir John Antegra, Sir Robert Palogod, kaabon na sa atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Sila si Genicel Diquito Gamera Sultorion. Kini ang higalag-alagad sa kanginan Roel Bugnos, magaygon dengan salamat, and once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. So good morning na din hinamon na tinitiklo pa ito naman partisipasyon. Yan na ang adlaw. Damang salamat ato ng news contributors. Ate Pena Pumida and Ate Daisy Lalosa Belazar. Ang ngayon to nabugos nga person ni GYS Summon Station Manager Ate Ruth Abunda. Chief Texter Joey Policarpio, Amon Administrator Buboy nga nanako na partner Didia Master Control Engineer RV. Ate din kamplonan to niyo nakabakyang. Sunod nga haong higyon sangkay dinilatan tramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kapangatapusan nga sumat, tika nga PI Eastern Visayas, inflation rate ang Tacloban City ng Rion 8, umubos sa bulan ng Hulyo. Ang report, igahatan ni Jasmine K. Tagosto. Opisyal nga gindeklara nga ang syudad ng Tacloban inamon may ada pinakahamubong inflation rate nga tanan nga probinsya o lugar han sinirangan Visayas. Hagin presentahan Philippine Statistics Authority o PSA umubos sa 4.1% ang inflation rate sa Tacloban yan nga bulan ng Hulyo, tika nga 5.0% hinihan lumabay nga bulan ng Hunyo. Sumalakan PSA Chief Statistical Specialist Cheryl Ann Hamisol, ang pinakauna nga rason han paghamubo ng inflation intungod han paghamubo ng presyon food and non-alcoholic beverages nga may ada na yan na 3.7%, tikang handati nga may ada 5.9%. Hanikaduha naman nga rason, inamo an education services nga may ada la 0.3%, tikang handati nga 3.7%. Hanikatulo naman nga rason, inamo an alcoholic beverages and tobacco nga may ada 4.1%, tikang handati nga 4.8%. An inflation rate, amo ang tuigan nga pagsukutan pagbaguhan presyohan mga paraliton nga dirbot signon nga dira na mahitaasin mga presyo inpadayon ini nga mahitaas pero mahinay lang nga pamaagi. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, Good Morning Eastern Visayas. Tikang naman didiha PI Eastern Visayas, amoton kabugusan na amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton mga naging news contributor yan ang aga, Miss Alet, Miss Sol, and Miss Jasmine. Hangaran na amon Regional Head Sir Rian Arinto. Ako naman, Steffi Liborios, nagsisiring, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aras naton mga kasangkayan, usa na lang ka minuto, mag-alas 9 na. Yan, nagpapasalamat kita, dida sa naton mga nakaupod sining nga programa. From BSU DYDC FM, Glody Kiyunda, and Ray Bael, ang naton mga news contributors. Thank you so much also sa DYSL, Roel Bognos, sa Radyo Pilipinas Barongan, Dayan Camplon, PIA Leyte, Stephen Libarios. Damo nga salamat sa iyong tanan. Sa nato mga Facebook Live viewers, mga listeners, ang mga radyo, dida sa iyo mga tagsa-tagsa nga mga lugar, good morning. Salamat and happy weekend. Tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog.
Sa nga sa namon acting broadcast station manager Hinaro Navilon. Kaupo di sa Master Control si Engineer Raizano Barandino. Yan si Engineer Joven Makasling. Anyway, itong mga news contributors, Charmaine Perito Balvez. Ako niyo nakaupo, JM Sumino. Until next time, mo pa yung aga sa atong tanan. Enjoy your weekend, mga kasangkayan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas.